Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, di pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong isyu masolusyonan. Ini po ang hapot, digdi po sa DCGB. Kaiba po mga tugang ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. po. Didi po mga tugang sa tuyang programa sa DCGB, Maray na Aga po Pilipinas. Mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Aramon tadaw, ang buwan namanong ripo. Hali po dyan sa luwas, alas 7:36 po nin pagkaaga. Angel Mustasa, mga tugang may dagdag na bareta. Angel, good morning. Go ahead. Good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyang mga parantabay. Ang location po kandi sa Juvenes niya unigi sa kahalabaan sa Rizal Street. Partikular na sa Barangay Cabangan, Legazpi City. Kung sa ina, ngunya na pagkaaga, Sir Henry, atab na nagrelibot ang mga personahe sa Land Transportation Franchising, Land Transportation Office. Partikular na ang Legazpi District Office, tanganing magkondukta nin random na inspection digdi sa mga behikulo na nag-aaragay sa kahalabaan. Pero kay ni Sir Henry, may tigbabanggit ka sa bago so team leader nila na itong sa mga ang barata baga kaya Sir Henry sa Lado National sa Secretary of Vigor Mendoza nagsabi na wala na nin backlog itong mga plate numbers sa digdi sa tuyang nasyon. Kung kaya ipiglan sa rin ka nakaliis na aldaw itong suot sa LTO tracker sa ining digital tool kung sa ina pwedeng matrack kan mga tagsadirinin mga behikulo itong susaindang mga lisensya mga plate numbers. Ngunyan para mas masabutan ta Sir Henry an manood digdi sa indang operasyon and kung ano ining LTO tracker for Barantang Kaurono na team leader na si Sir ano po ang first name mo? RC Valencia po sa LTO Legazpi District Office. Sir Valencia, nasa kabilang linya po si VP Henry. Pwede mo po kami ma-explainan o mabigyan ng information na manood po digdi sa indong operasyon na pag-aaga. And itong supiglan sir po nitong LTO tracker. Kaya po kami nasa enforcement para bigyan po ng information ng publiko na yung mga green plates, mag-request na po sila ng for replacement plate sa opisina para mapalitan po yung kanilang mga green plate. And kung dun sa mga nakapag-request na po ng replacement plate para mapalitan yung mga green plate, pwede po nilang i-check yung plaka, yung status ng plaka nila sa LTO tracker kung ano na po yung status yun. Kung yung plaka po nila, pwede na nilang i-claim sa LTO district kung saan po sila nag-apply. At kung medyo malayo po yung LTO district kung saan po sila nag-apply, pwede po nilang ipa-deliver sa bahay nila yung plaka. Basta mag-register lang po sila dun sa LTO tracker. Opo, sir, si Henry po ito sa DCGB. Okay, opo. Sir, LTO Legazpi po kayo, ano? Yes po. Opo. Sir, pwede bang malaman muna kung ano po ang purpose po ng ginawa niyong inspection ngayong araw dito sa lungsod ng Legazpi? Regular inspection po to. Regular po namin ginagawa na mag-checkpoint po. Opo. Ano sir ang purpose ng checkpoint? Yung una po, information dissemination po. Yung pangalawa po, yung pag-check po kung sumusunod yung mga driver po sa panintunan ng LTO po. Ayun, opo. Kumusta sir? May mga nakuan ba tayo? Na flag down ba tayo ng mga violators at nabigyan ho ng warning? May mga natikitan po tayo. Kaya sama po sa natikitan natin yung mga violators ng Republic Act 4136. Karamihan po sa mga ano po sir yung 4136? Yung batas po na pinapasunod po na LTO.
Ayun, opo. Kasama dyan kasama po ba dyan, sir, yung sa seat belt? Yung sa seatbelt po, RA8750. Okay. Yan po yung karamihan sa mga natikit po natin ngayon. Opo, okay. So, ibig sabihin no, sir, lahat na klase ng behikulo na randomly pinag-check po ninyo? Yes po. Ayun. Karamihan po sa natikitan po natin ay yung mga four-wheel vehicle po. So, ano pong violation karamihan, sir? 8750 po. RA8750. Yung sa seatbelt act po. Seatbelt Act. Oo, kasi Yes, talaga, the time na umupo ka dyan sa Manibela, kahit counting, o saan ka pupunta, dapat naka-seatbelt ka. Di ba, Yes sir? po. Maliwanag po sa batas po natin. Maliwanag yan. Oo. Magkano, Yes, sir, ang penalty niyan? Tama ba ng mga nasa 1.5 yan? Depende po, sir, kung pang ilang offense na po yun. Ayun. Oo. So, karamihan, sir, yung hindi nagsusuot ng seatbelt. Yes po. Dapat pala, sir, palagi tayong na parang nasa eroplano, ano? Yes po. Kasi hindi po natin alam. Isa nakapark ka lang, bigla kang bubundol eh. Oo. Kaya dapat. Oo. Okay. So, sir, balikan ko po yung sinasabi mo kanina, yung regarding doon sa, una muna yung sa tracker. Yung ba ay para sa plate number? Tama? Yes po. Opo. So, paano, yung mga may dating plate number na luma, no? Yun Yes ay po. pwedeng Green mag-request tape na po. palitan. Kasi sir, di ba, nung mga nakarang araw, ako, naalala ko, nagbayad ako ng 480 yata o 450 para sa replacement ng plate number. Yes po, sir. Yun ba, sir, ang kwan ngayon? Ang pwedeng matrace kung matrack Yes kung po. nasaan sila? Nasaan Yung na? mga nakapagbayad na po, pwede na pong ma-check po doon. Kung Ayun. hindi pa po yung available yung plate, pag na-check po ng central office na hindi pa nagagawa yung plate, ipapagawa na po yun sa production para may pa-deliver na po yung plaka. Ayun. Maganda po yan. Ano kasi para uniform na ang kulay. Tama, sir? Uniform ang Yes, kulay po. yan, no? Yes po. Yung original na plaka mo na 3 numero, 3 letra, ganun pa rin. Kaya lang, pareho na ng kulay nitong bago ngayon. Yes po. Oo. Sir, bakit po yung plate number natin wala? Pero may nakikita ako diyan na kuan. May nakikita akong parang barcode ba 'yon? Pero wala tayo, hindi na po dinidikita ng sticker. Ay, wala na po tayong sticker, sir. Oo. Basta importante, rehistrado yung sasakyan. Ano po, sir? Yes po. Pati yung nagmamaneho. Oo. Opo. Pero balikan ko lang, sir. May tanong kasi dito. Gusto nang i-clarify. I-clarify ko lang po, sir, kung sa sasakyan mo, nandun ang photocopy ng both OR and CR pa rin? Hindi kailangan ng original? Yes po. Photocopy lang po yung kailangan dalhin kapag nagmamanik po tayo. Ayun. Maganda yan, sir. Good luck po sa inyo at mabuhay po, sir, ang Land Transportation Office. Salamat po, sir. Opo. Thank you po. Angel? Archie. Ay, yan po, Angel. Yes po, VP. Opo. Papunto kay sir, tapano kaya, ano da ang patakaran pag-abot sa open pipes na mga motorcycle? Sumbuso, sambutso baga? Opo. Sir, ano daw po yung patakaran ninyo dun baga po sa mga open pipes? Pwede po ba na yung tenga nilang ilagay dun sa tambuso tapos Nagiging maingay kasi, now, okay. anong patakaran? Nasa NCR pa daw po yan na VP Henry. Nasa? Nasa NCR ang Yung modified muffler? VP, day pa da sinda kiti ko ba ding direktiba nasa may parte pa lang din ng NCR kaya day pa sinda makakapag-explain po kaiyan. So meaning, allowed for the meantime na okay lang na may magkaroon ng mga modified muffler? Sir, so for the meantime, since wala pa pong ibinababa sa inyo, okay Pwede lang po mag-modify? kaya na I-modify yung muffler? dili man da VP sa tinasabing okay, pero so ano po kaya, so equipment na gagamitan duman para ma-identify mo kung gurano ka kusog, ito ba violation na kanso ipinagtalaan na dapat kusog lang ka itong tambutso, dahil pa dapo di VP Henry sa pero vehicle, ang particular muffler na sa pwedeng Legazpi. i-modified? Ang muffler po ba, sir, pwedeng i-modified? Ang tambutso. Tambutso? Bawal daw po, VP. Oh, bawal. Oo. May time frame kayo, sir, kung kailan posibleng dumating po yung equipment na inaantay natin ngayon.
wala BP. Gali man sa napalan pinagtalaan. iyan sa kuan. Gali man sa napalan sa pag-determine kung ang sarong driver nakainom o dae. So iga mangipansukol sa tanog. Apo. Pero common sense na pag minodify ang muffler mo, dahil mo dapat na muffler ang apod gaan. Ya tambutsong an, dahil mo dapat i-modify yan. Tayo nakasusog dyan sa kung kan motor. Apo. Di ba? Mm-mm. Nag-iinit naman ang payo ko. Relax. Eh, may tultol ang tambutso pa. Babugtakan mo bago para tumanog ang kimakusog. Ano? Okay. So anyways, VP Henry. Madali lang, di ka maghali, Angel. Madali lang nga. Ito, may reaction si Manong Reg. Manong Reg. Yes. Morning. Good morning. Apo. BP. Oh. Iyan, may ano na baga kaya? Kung may lay ba talaga ka sa muffler na yan? Yan. Anday na pwede. I-modified yan. Pero sukusog, palan, dapat may gapang equipment na pangsukol ka ito. Kung gura no siya kakusog, nabday na pwede sa talinga kang tawo. Kaya, nalibong kaya ako kasi simbagon kayo itong ano nindo, pigapot nindo taga LTO. LTO ba? Iyo, LTO. Ang gabos na modified bawal. Oo. Kasi ako man, naaram ko man, kung bako 400cc ang motor mo pataan, bawal talaga. Yeah. Yan ang aram ko. Kaya ito nagpaparamotor pa man ako. Ngunyan, kung igwa na pala na bawal, di, para rin sila kaya itong bawal ngaya ang motorsiklo sa tao kan tinapo, dapat nasa gilid. Batas na ito, kaya magpigigiribo. Yung mga, sindang may diferensya, bako naman sa batas. Sindang implementer, i-implemented. Bako sa mga, dahil pa man nga sa muso guidelines kaya itong sound na ito. Kampalan ito, ang napod Manong Reg, decibel meter. Decibel meter, okay. So, pero may batas ng pag inali mo ang tambutso mo, bawal. Consider as modified. Bawal. So, dapat ay apprehend kung anong yaon duman na... Kung sabihin ka Manong Reg, kung sabihin, the time na pig-modified mo ang sa imong muffler, kung sabihin, violation na mismo. Dahil mo kayo may kuha na sa violation kulong ka man ng tanong. pigibo na gusto mong makaribo ka sa kapwa mo. Kaya dahil mo na kayo po, nasa kulon pa sa kusugkaan, nasa muffler nga ni, pig-modified na. Modified na eh. Yun lang. Ang contention dyan is kung nahiling mo minodified sa motor, kaya nagaro ginibong 400cc, ito, amaduda ka. Kasi una mo kayo ito, 400cc, pero 150cc man sana. Yes. Modified ba ganun? Kaya makapag-vote sila kang muffler nila. Yes, so, yes. Pero kung may batas na, ulit, yan ang kuyam, Totoo lang. Iguan ng batas, i-implementa ng manlila ng pigahanap. Mahiling ko, tunagihan ko duman sa may kabangan. Kung ano-ano. Garo ko lang ako na. Okay. Paano mo mahiling ang day naka-seatbelt kung tinted ang auto? Paparahon mo, pabubukasan mo na nga habang nag-release ang seatbelt. Bago mabuksan dito, nakasaksak ng Paano seatbelt. magbukas, bago mag-abot sa imo, naka-seatbelt ang hindi mo nahiling ang laog. So, dapat ibawal sa tin. Mananabatas na nagtataram na bawal ang tin. May niton nga ya, boss. Uy, sakan ba ka pare? Sa US, na nakadrive ako duman, buda sa Singapore, nakadrive man ako one time. Da ako nakadrive tayo, batay ba duman, left hand drive, right hand drive. Pero sa inyo pare, bawal ang tint sa front, buda, so driver na window, di ka pwede mag-tint yan. Ang may tint sa likod. Yan, sa likod sana. Yun sa Euro Park makaan. Pipatos taga boss, pigtatago, baga mo kami pigtatago kita sa loob kan auto. Oo, kita kaya, rason na ba kung man pigtatago? Mainit talaga? Mainit. Mainit. Okay, salamat. Okay, thank you. Di ba? Sa totoo lang, yan ang mga tinted na junior talaga. Mainiton man talaga ang auto. Pero pag summertime, mainiton man talaga. Dapat itint mo talaga palibot. Bako na, igwa kitang kaiba na nabuta ipahiling. Bako, Angel? Yes, Angel, VP. so ano, tama daw sa justification na tungkol sa tint? Sige. Bako managari, habang kitang iba ipahiling na kay Aripata, kundi talagang mainit talaga. Di ba? Tanguin ako. Opo. Yung PPE talaga. Tagang mag-tint BP, lalo na kung nag-sunblock ka. Yan. Okay, so, ang gadaklan sa mga violators pala dyan, mga
Hindi naka seatbelt. Four-wheel vehicle. Oh, VP. aram ko na bata pagluwas ko dito ton baka yaon paan pasiguroon ko na pagsakay ko. Maray sa nga ni VP, tango niya nag-operate akong kasuhapon. Dahil mo daraso, sabi mo, Iyo. May Okay, sige. so yan VP Henry, para duman sa mga mahanap VP Henry kang itong plaka ninda, hanapon lang dapo ninda ang www.ltotracker.com. At ako nga ni baya, perang taon na daw ako nagbayad. Dahil nga sa resibo. Oh, ano, kundi itatrack. Sige, ipahanap ko daw ha. Pinabakal ko na lamang sa auto. Hello, thank you Angel sa report live So from. yan VP Henry, ang mga dalawang tapang informasyon halos sa luwas, Angel Mostaza, Salamat Angel. Hello. Hello sir, good morning. Yes sir, good morning po. Sir, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mabilis na aksyon doon sa reklamo duman sa may Ayala baga harap ng Dangkin, yung mga jeep. Ayun sir, iyo man nga. Opo, salamat po. Welcome. Bantay na permit duman sir. Yeah, iyo man ang ganda hiling ko. Pirmi na may pulis. So, dahil na duman. So, thank you sir duman. Opo. So, pangduwa sir, yung Orosite baga na tinampo going to public market. Yung mangyari sir? Orosite inimatiko digdi sa too. Oo, na mabalda ka duman sa public market. Yung mangyari ang sitwasyon. Masamo ko dyan. Sus ko, dapat medyan may nagtatraffic. Sarabatan baga di? Ang may additional ba sir na may nakatambak ng baybay sa tinampo? Sain. Siguro so, duman baga sa aranin na sa public market? Public market. May baybay. Anong purpose kang baybay tabi, Busing? May nagpapakonstruct din duman, may nagpapakonstruct din kaya raw pati sa mga tambak na debris nasa luwag na katambak. Dapat kaya pag mga araw ng trabaho, banggi, tapos pag banggi, lilaog ang baybay sa nagpiga trabaho. Ayun nga sir. Anyway, sir, may additional lang ako duman sa tigyasabing mga bawal baga duman sa LTO. Ako mismo na experience ko. Na-apprehend daw kay LTO dahil lang duman sa clearance light na kulay blue. Clearance Light kang auto na kulay blue. Ayo. Saan po ito? Sa tail? Wala akong Tail problema light? tapos kompleto ako dokumento. Tail light Pati ito? signal light, etc. Ito lang ito. Sabi ng taga-LTO, impoundable daw ito. Impoundable offense. So, gusto i-impound sa auto, napakiuro ng kololag sa marin na pakiuro na ibalik ko sa stock. Inabot ko siya. Ang sabi duman sir kang nakaurong kong taga-LTO, ang gabos daw na yaon dyan sa auto man yan o maski anong klaseng bihikulo, na stock daw ang abot kayan, naka-specify yan dyan. Pag pinalitan mo yan, dahil yan pwede apprehend ka ninda, titikitan ka. Talaga? Ito sa iyo itong sir na bagay ito. Iyo. Napakiuronan ko, gusto i-impound sa auto. So, what more pa duman sa mga motor na tig-modify nila ang muffler? Pag hiniling sa registro, ang stock ato, bako man yan ang stock mo. Iyo. Dati yan, pinalitan mo na yan eh. Anything na minodify, bawal, lalo na mga ilaw. Iyo man Titikitan ang sila kaya. Ayun ang sabi ka to sa kuya, kaya tig-ayos ko man sa auto na maali so natakot man ako ma-impound. 12,000 ba yan? Iyo baga. Sobra pa nga ni sir. Iyo baga. Mas may ticket pa ako. Yun po ang nasabutan ko. Dahil base duman sa sa kaurong kong taga-LTO mismo na anything na modified sa vehikulo, may mga restriction lang dyan sa muffler na hanggang kung saan pwede ang tanong, pero may approval pa yan ali sa LTO. Correct. So, mahagi ka duman, mabayad ka. May dokumentado dapat gabo, sir. Opo, okay. Pero issue, bagay yan, sir, na mga may modified muffler na banggi, maaragi, garo na mga ang abog yan, mga mahambugo yan. Nakaisturba. Mas ako, nakikigigaw kan, migo? Nakikigigaw kaya. Ano na kung hali ka sa pagkaturog? Tapos biglang minakaskas, bako sugununo.
nireadbid ko na pati yan na nagaragi dyan sa lugar ko. Garo ko na pag uminagi, abangan ko, gakodang ko kailang sa ibong na tinampo. Sinahulong ko. Kapag maagi na. Okay. Yaman lang, sir. Salamat. Manny. Salamat. Salamat. So, ito na lang, sir, na doon sa Orosite. Oo. Makapili ma-action. Sige, tapunan ko si apunan ko si Kwan ha. So sa tuyang traffic. Eh. Opo, okay. Thank you. Thank you. All right. Bye-bye. Ano ba yan? Oh, sandali lang. Thank you, Angel. Si Jimmy, may parehong istorya. May kinaraman sa patanid kang LTO. Ilago na muna si Jimmy. May interviewan si Joshua. Pero tapos-tapuson ko kung natabi yun. Tapos-tapuson ko lang. Naputol na si Jimmy. Tapos-tapuson ta. Tangani na. Di ka maginood dyan, Joshua. Tamay rejoin din si Jimmy tungkol sa modified na muffler halis LTO. Tapos-tapuson ta. Lado-lado kita. Una yun eh. Apunan ko si Jimmy. Lado. Ay, Jimmy! Day kita ka na apodan, Jim. Ibaba mo taben sa imong cellphone. Tapos-tapuson ta para pagtapos ko, diretso na ako kay Joshua. Diyan po mga tugang sa Daragal ba ay may kinaraman sa nagkapira niya tong hapot sa bagong Menron. Nandiyan na si Jimmy. Sige daw, Jim. Yes, BP, nakahuron ko kaanan manungod sa open muffler o ka mga tambot so na pinagkukurote-ikotipig sa salidahan. Anil Tiho, hedik di sa 3rd District, si Mr. Gerardo Navarez. Oo. 99 decibel man sana an allowed na tunog. 99 decibels. Normal na tambutso. Okay. Ngunyan, ang problema, dahil man meter o kaya ekipahe aparato, anil Tiho, para pang sukol kan tanog. Kaya dahil man ang pulis na gaalangan namang lakop kani. Solamente LTO. Ngunyan, tanganing mapatawanin multa, 5,000 pesos, an violation na babasihan, modification kan tambutso. Oo. Pero Jimmy, 5,000. ang multa? Oo. Uliling muna. Nakuno nagmo-modified ka yan. Bako, Ang problema, di man wala siguro na kay sila to. Ponso Tanog, susogon kung guro nakakusog. Pero di paroon man na modified ang muffler. Pag modified, ako po na. 5,000. Dako po na kayo, maski regardless kung ano kakusog o ayan, basta ang muffler binago mo, may problema ka dyan unless na-approve yan by permission yan, halis LTO. Tama? Nayaman ka ang ma-approve ang LTO. Dahil ba nga so tambot mo nga naputol, nagkakirimi, Ay, oo. nagkatriko, tadayo na pwede, masulit, pwede kang magbakal kibago na Pwede. tambutso, susog diba sa specification kang motor mo? Pwede. Oh. Ang question sa pag ginali mo sa silencer, hindi ba pa na mga gamit yan, tanganing bumuga, in makusog na tanog, violation na yan, 5,000, dangogon si Mr. Gerardo Navarez. Allowed lang na decibels ay 99 po. Pag lumampas na po dyan ay bawal na po yun. So, kung mapatunayan po yan, that's 5,000 pesos. Ang dilema po kasi natin ay yung pag ginuli natin yan, wala tayong dalang pang... hindi natin pwedeng i-charge yan basta-basta. Pero po, pag ang isang tambutso ay wala na yung catalytic converter, wala na yung silencer. In other words, kinalkal na po yun o kaya pinusol. That's modification. Violation pa din po yan. So, yung pagbili natin ng aftermarket pipe, hindi naman talaga siya bawal na magkaroon tayo ng bagong tambutso pampalit doon. Yun nasa madaling sabi sa BBP. Jimmy. Kaya man ko, Tama man ito, may point. Pag-abot talaga sa legal, di ka matagal. Dapat igwa kipig-apod na decibel meter, di ba? Kaya lang, yung ano ito, ang pag-modified, mahiling mo, so sa pagi kang mata, kan otoridad. Pag binodified na, tuklon mo na, tayo na yan. ayun, na 5,000 Nakayan ang yan. kausakan, pag iba kan tanog, kan motor, kan out, kan motor. Ang pigangalas ko, tawara man nagadako. O yan nga ang problema. Nataday kinagbabayol, nagdadakop na ang kaso niya, violation para sa muffler modification. Sayang man, 5,000 bagayan. Sayang kaiya na 5,000. Kagulpi. Pag kuan na, so bago ang tambot, so pagkatapos warasak na so kuan, No. so mga silencer, wara na so silencer, sinakatalitik ano pang apod na ito ni Oh. Sir Kanil Tio. Di ko po na 5,000. O baga, kaya man nilang hilingon ang modified muffler, di ba?
para na anapon mo ayon sa silencer. Oh, hain sa uni. Oh. Oh, Sabihin, wala na. kinalikod ito. O, 5 men. libawa man ngayon na aksidente, di ba dapat may kuwang ka, may record ka na aksidente so tambutso mo nagkapurutol kung ano, di ba? Oh, okay, mapagkalon. Ano ka nakul kang batas na nagigibo? Malinaw na tabi bipita. Magin sa pulis, Huh. naghahapot kan so anuan basihanin na sa pagdakop. Dahil man kiba anapon na basihan, hilingon mo sa naan tambutso kuno Modified ba ko? Modified na. Dakop po na tikita na 5 milyon. Oo, taday man kay po, taday man na kung magpapasuray kita sa decibel, sa tanog kayan, tama, taday kitang pansukol. Hindi naman kita sa modification. Wala man aparato. Bagari man sa na yan, so breathing aparato na Yan. bawal mag-abani yung Sangaw, buyong, kambuyong. nakatuga. Oo. Dahil man kay breath analyzer. Oo. O, di, arog yan kaini, nasa kuhaan tambutso. Yun na yan, tabi bipi. Okay. Jimmy, nasalita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Pagkalon na di. Pagkalon. Pagkalon, boy. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Madali lang, Diyos. Tapos-tapusun tayo niya. Tapos-tapusun tayo niya. Madali lang. Madali lang. Bago tayo ilaog si Joshua, kaiba si Mr. Edwin Ribangcos. Hello? Hello, good morning, baby. Morning. Basta yan na mapler na uyan mo, pagayon mo ngayon sa tanog, bawal. Iyo nga ni. Oh, di ba? O niya nga po, baby. Kapag every Sunday, mamati mo digdigo, sa likod ko ba sa Santa? Oo. Gani naman di mo ng tambutso. Kasi din yung nabigladara ko. Sorry niyan. O di sa likod bagao, sa tamaw yan, sa may Santa. Iyo. Pag Sunday dyan, BP, igwa dyan na sarong gari nag-iirahay, na pag duminalagan ang motor mo dyan, gari na inda kung hindi ka malibong Sorry ang tanong. yan, di ba? Tari parot. Ang point ko naman, BP, bawal pala, nasa pigalaw din na yan. Yan. Gusto sabihin, Migo, pag araw ka ng tanog, minodify so motor o so tambutso. Correct, basta, yan O kung bako man, may time na iyang bagang tambutso, pag naluluho dyan sa iraraw, minaibang tanog, di, natural na pagkakuan ito, pakaluho. Oh. Correct. Kasi pag kaliko ng tambutso, tamodified yan. Bako siya na, BP, pag luwas ka sa kasa, standard yan nga, boss. Kunya, pag yan iniro mo, substandard na nga podgaan. Oo. Kung sabihin, may modified mo sa sarong kuya na, which is, duman sa under the LTO rule, bawal yan. Yes. Inata, ang punto ta digdi, BP, nakulo ng yaon dyan, na naihiling, dahil mapigdara ko. Oo. Dahil Yan. magkaipuan tao, may, kung magaw sa buyog, bretan na lang, isang daparang muna nga ng alak, mataram ka pa, mahanap ka pa. Iyan ang hapot. Diba? Namati Okay. mo na nga nito tanong na makulog yung taliga, mahanap ka pa. Yeah. Common sense baga. Di ba? Ay, hinda. Okay. Sige, Migo. Salamat. Di ba? Simple man sana. Kung kitang pansukol sa tanog, let it be. Pagabot sa legal, daog kita. Diba sa modified Muffler, mariparo mo. Hello? Nego, Yeah. dahil na pang kayo po ang GC Bill. GC Bill na latosonta ka dyan. GC Bill. Oo. GC Bill. Decibel. Kasi GC Bill sa dagat ito. Sa dagat ba? GC Bill. Baro man sa land transportation. Araw kayo nabigo. Simple yun man sa nabaga. Hindi ba gang i-record mo sa cellphone? Muna, ang mga modified lang mga tambutso? Abaan na. Iyo. Totoo. Dawa, dahil ka na magalit itong GC Bill na ito. I-record mo sana, i-revolution mo ang motor na mga yan. Jesus. Mariparo mo na. Ata na. Kung di paano kaya, may po ang technical, may legal na ba siya, amigo? Kaya dapat may pansukol ka, decibel meter. Yan. Kaya nga, baka nga skugo naman sana, baka unya naman sana. At akadakol tanganing batas, kaya yung problema tayo. Alright. Ligo, yan, tip ligo ha. Pag Domingo baga, takulo ng mga riders na nangabirahe. Diyan sila magabang. Yan. Diyan makadakol talaga sila. Nanggad. Una mo, sports, mo traffic ka padalagan. Nanggad. Ay, Migo. Okay, salamat, Migo. Mabuhay. Alright. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa totoo lang, Migo, maray ako sa personal ko ining sa kuyang pagtubod. Maray po mag-star mga tugang sarong lugar Ang hapot, na magayon ang pasiorden. Henry
Ada iki mga violations na nailing. Kung di kita baga, nariparosanan mga violations pag may operasyon. Di ba? Maray ko sabihon maray ko taan mga mahigpit ang implementasyon kan mga lay na may flexibility. Di ba? Ang Ako lalaki. nagaro diktador naman ang fight. Di ba? Kaya dapat araw ko kita kayan. Hello? Hello, babes. Morning, babes. Marinaga. Oo. Araw gani, mo yan indang mapundo ang mga modified na planan. Bako uninda sa mga paramotor ang pagpardakupon. Arin. Anda ko po ninda, so nagigibok sa pamabarakal kayan. Taday man na mapupundo, sa kursigang pabakal kaan. Mataliyon ka, boss. Oo. So parang ibo. Na busina, pigmabawal sa motor. Tago sabihin, Rigo. Dapat dasos sa... Tago sabihin, so pag gibok ka iyan, ipinagbabawal, tabawal ang ginibo rin da. Oo, nasa gigibo-gibo ka nagtitrindanan. Namahaw ka ngunyang kimaray, babes, ano? Sinanrag? Ayan dapat bibs ang yaong nga ni dyan ang gabos na tambutso, mamili ka baga, yaong dyan. Yes. So nagmumotor, babakala tao, magayon ang Siyempre, tanong. available. Alam mo, gumibo ang kanlata kang sardinas. Yan dapat bibs ang ng tutukan nito. Pero Yan dapat, may Tayang baga, amigo, pag negosyo baga, dapat may permit iyan sa LGU. yung nga ni. Sa DTI, business dapat name. Pero bawal na nga ni. Natatugutan mo pa yan. Dapat sa mo, yaong ka sa syudad o sa munisipyo sa probinsya magtrabaho. Aling yan, ditisin. Sa mga masunod, halimbawa pansurtiyong kita, kontak ang konsultant. Ay, Mari ang ideya mo. Ha? Pag ikaw na nakaposisyon. Mari ang ideya mo. Mari ang mga ideya mo eh. Okay. Agar daw, tutukan daw ninda yan yung mga tindahan. Yung manangga. Tama. Oh. Ayun tayo. Okay, sige bigo. Salamat. Diba? May point siya. May point. Kaiba si Henry M. May point siya. Laking hindi inuumaga. Mga tugang alas 8:07 oras po sa Pilipinas. Nasa linya po si Joshua Bino. Dagdag na report. Kaya niya siguro si Mr. Edwin Ribangcos ang bagong designado na Mendro sa Daraga. Joshua, pasok! Yes, Biti. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Kaibahan ko mananggad mo niyan si Mr. Edwin Ribangcos, ang bagong OIC Mendro digdi sa munisipyo kan Daragalbay. Bago pa lang siya na-designar bilang OIC Mendro, siya Di Henry ang namamahala kan Central MRF. Duman Di Henry sa Sitio Tubtubon sa Barangay San Ramon. Hali pala siya duman. Sa Central MRF. Sa Central. Okay. Anyway, BP, na iba pang detalles, plano, proyekto, ipapaliwanag ni Mr. Edwin Ribangcos. Sir, si BP Henry Tade. Sir Edwin. Good morning, Sir Henry. Good morning, bossing. Long time no siya. Long time no see. Busy kita ngunyan. Iyo po. Okay. Congratulations. Salamat noon sa mga Ikaw pala ng bagong designado na OI Officer in Charge kan Opisina kan Mendro dyan po sa Daraga. Aram mo, yung ka pala duman sir dati na assign sa sa MRF, Central MRF. Gusto sabihin, aram mo po ang sitwasyon, kan problema ta. Mayor Dick, nagpoon kita kan composting duman sa Central MRF sa Tubtubon. Duman ako kinaag niya. Kaya I see. aloy naman kita duman. Gusto sabihin sir, aram mo so problema. Ade. Iyo po. Okay. Ano po kami sa media ang primimisan ng narireparo ining reklamo kan publiko pero so other concerns tungkol sa Mendro program implementation medyo rin may po kabisado. Primero, siguro hapot ko na po sa imo ini kung paano ta ma-resolve na problema na halos simana o aldaw may reklamo po tungkol sa uncollected garbage hali sa MRF or uncollected garbage po hali sa mga nagkapirang lugar nagari tambakan na po nin basura sa Daraga tabi, Sir Edwin.
Iyo po, nanutaranta po yan, Sir Henry. Opo. Talagang naglulubo ang basura sa mga MRF. O kaya, si iba ta kaya bagang mga truck, dahil nag-working ta pigre-repair. So, ang iba man na mga MRF, tigtawanan ta na po, kahit ka nag-meeting kami digdi na pugtakan nila ng tamang lokasyon ang MRF. Minsan, kung sa gilid tinampo baga, prone yan sa mga pagtapukan dahil tanahiling. Opo. Puwera kan supig kukuha sa household. O, kaya nagiging sentro na lugod kan tapukan. Tama. Kaya, kadalas, dahil man ito segregate, nadadamay so yao na sa MRF, kan mga barangay, at pati lugod so iba man na residente, nag-ararog na dahil nalugod nagpapakaraymang kang pag-segregate. Yes. Bako, Sir Edwin, dapat day iyan kukolektahon hanggang bako yan segregated. Tama? Iyo po. Kaya sa harong mismo. malaot Ali, kita sa sa harong. barangay, mababa kami. Yung pinaka-reforma mingon yan. Oo. Mababa kita sa barangay. Inculcate sa isip ta mga household na sa inda magpupuon ang waste management. Tama, Ako sa sir. munisipyo. Exacto, boss. Natumbok mo nang gan. Oo. So, kung kayo pa ninda ng technical na tabang kung paano yan diribuhon, mababa kami. Admin Opo. office, mababa Oo. dyan sa mga purok, sa mga barangay. Tanganing, once and for all, kami baga, kaya may yung kolektahon, Iyo. nabubulok, residual. Kaso nabubulok, tigdadarata duman sa satuyang Central MRF sa Tugtubon, sa duman sa pigigibong abono. Opo. Okay. So, Sabi ba residual, kuan? ikukolekta tamang girara, tigdadarata sa landfill. Oo. Okay. Oo. Kaya, dahil man talaga dapat maglulubo ang basura, kanya nga laang, amo nga nini, dahil na internalize, dahil na naduduunan sa segregation process. Okay. Paano, sir, magigibuta iyan? Tabi na programa nga na dapat properly segregated. Ngayon na, masususog tatulos surason kung nata din na kolekta takon bako properly segregated sa harong pasana. Di, dapat, dahil pagkano nito kan mga eco-ed sa harong. Exactly Diba? po, Sir Henry. Oo. Ako, pig susundan ko baga sa mga gibo dyan ni Sir Glenn. Yan. Nagibo nga ni Sir Exacto, Glenn. boss. Exacto. Si Kaya- Kapitan Glenn Barcelon sa Dapdap. Oo. Iyo po sa Dapdap. Oo. Kaya arogon may ini din sa Daraga, mababa kami. Kami Minro, mababa kami sa barangay. Oo. Sir Edwin. Duduunan mi so pag-segregate, pag-reuse, pag-recycle. Duduunan mi man so pag-kolekta. Yan. Ako, sir, kumbinsido kan si Imata. Di man kayo po na magrayo kita. May template na kita digdi sa Legazpi na pwedeng arogonin do, di ba? So, kayo po dyan ang involvement tabi kang barangay kapitan. Tapos siyempre siya ma-implementar. Yes. Di ba? And then, etc. Opo. So, pag yan po nag-ibo na sa barangay na segregated ang collection, siyempre mabugtak man ngayon mga eco-aid, di ba? Opo. O, pasiring diyan sa MRF. So, masususog na tulos kung anong problema, kung nata ang basura, dahil basta-basta nakukolekta, dahil lang ngayon, arog kayo na nangyari diyan sa lugar naan. Bako, sir? Yes, Edwin? yes. Oo. Iyan. Okay. Nakipag-meet, may plano po kamong i-meet ang mga kapitan? Actually, nagkaigwa na kami ki meeting kanakaagi simana, pinaapod mo yan dito sa Sanggunian. Sa pigbabaan ba kita ni Mayor di kang executive order. Oo. Opo. So far, nagkaururo naman kami. Kaya lang, siguro kung sa technical sa household, tatabangan mi sinda, ma-IAC kami. Maggayon, yan, sir. Bitaran ko man nga ni si Sir Henry, so dapit ang mga kairiba na, so mga old practice, ibalik Iyo. iyo itong pinakainot. Ako, sir, i-volunteer ko yung programa ko sa imo na gamitin mo para sa information dissemination. Ay, salamat nun, Sir Ini Henry. programa Sabi. ko, pag galibaw ngayon, ngunyan mga tugang, apudan mo ako, apudan mo si Joshua, ma-announce ka. Arog ka ng tabi sa mga taga-Banwang Daraga. Dapo, sir, di ba? Buda may Opo, programa magayon kitang po. kaya, kada Sabado, i-offer ko po sa imo kilibre ito tabi para makatuwang kita sa garbage collection na tama dyan sa Daraga. Ay, salamat nun, Sir Di ba? Henry. Di ka po masupog ako nga, ta, libre baga, yan. Dati tabig sasabi, Mm. ang Menro Office, dahil lang dapat nakakahon sa basura, ang environment pagkat ako lao na scope. Yes. Yes. Sana
makasustain sa pagkabuhay, makreate kita ng mga livelihood Yeah. sa environment. Oh, yan baga na. Dahil sa nakita nakasentro digdi sa basura. Oh, tama. Oo. Budayan baga sir Sa na mga environment baga, dapat life sustenance, ang environment, ang resources, gamiton sa pagkabuhay. Kaya dahil kita di mapakahon sa basura, saro sa na ining seksyon, kang linggo. Opo. Yeah. Tama sir. Nakuha na gigibuong Opo. po nindong iyan and siyempre, pag mapun talagang origin and segregation sa harong. Di ba? Opo. Okay. With that po, sir, may kapasidad kita na mag-kolekta ka regularly sa barangay muna kita na igwasin daki mga kompletong eco-aid o kaya gamit sa pagkolekta ng segregated garbage? Iyo po, parte po yan sa checklist na gigibuhon ni. Very Ma-benchmark kita good. kung anong capacity kang barangay. And then, ma-provide kita kay mga best practices para sa inda. Yes, opo. Then, baka may mga barangay dyan, sir, na pang MRF. Sa rupa yan. Dapat, record ba gan, sir, Iyo. under 9003? Iyo, nasa 9003 talaga dapat itong MRF na rain-proof, may work area. Yan. Sa kung ang working area mo sa luwas, dahil na, pag minauran, minatago man sa tao. Paano nagtatrabaho? At tama ka dyan, tabi, Sir Edwin. Tama, so naisipan mo na magbisita ka mo dumang kay Cap Glen, Barcelona sa Dapdap. So iba pang Iyo, mga best ma-benchmark. practices kay mga barangay sa Legazpi o mismo sa Centro Legazpi, magipag-benchmark ka mo kung paano yung gigibuhon ta. Lemang kimaraot na mag-sharing of experience mo the idea para sa kapakanan kang gabo, Sir Edwin. Iyo baga po, Sir Henry. Iyo yan tunay na learning. Yes. Maghagad kita bang sa mga nainot. Opo, okay. Speaking of collection, sir, may available kitang mga dump trucks tabi. Ngunyan, as of now, ano sa hiling mo? Ayun, naputol. Ako, sa hiling ko yun, tara mo, di man madarining overnight. Luway-luway ini na magigibuntang ini sa daraga. Luway-luway na makakaukod ang mga daragenyo na mag-segregate ng basura. Buda, luway-luway kitang makakaukod ka yan. Okay, sandali. Tamay Hello, Sir Hen. Ayo, sali lang po si Edwin. Hello? Hello po. Hello po. Hello. Yes, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Opo. Ang basura baga, termina po talaga problema sa Daraga o sa Legazpi. Ang observation ko lang po is, kung sa mga pigparatara o bagang emergency vehicles sa mga kada barangay, inano ninyo ito sa truck, mas mini truck lang sa kada barangay, may ibitaran ang pagkadakulkan basura sa mga barangay. Kasi magagamit ito everyday. Gari tama man na suggestion mo sa Legazpi yan. Oo. Kaysa ini ng mga tinaunjang emergency vehicles nga ni uya nagkapararking sa kung sa insain, di man everyday nagagamit. Opo. Tig-uranan, tig-initan. Nagagamit lang ito pag may emergency. Oh. And then, sana dagdagan hindi ang painante. Kung bako emergency day, pwede. Emergency vehicle ito, ade. Oo, di man po ito magagamit sa basura. Okay. And then, ang painante po kang mga sa basura, mga basurero, tapos dapat dagdagan. Opo. So mga dating driver, painante, di na ko pagparaisipo na sa realidahan ito, kung sisay pa, anuhan ninda. Kung isa niya on dyan, yun na. Antay yun, may experience siya. Kasi difícil po maghanap kitawo na ma-acceptar kang trabaho iyan. Yeah. Sana iyan ang maisip kan mga mayors na dahil pagpolitika kung sa itong mga nakatrabaho na dyan na dati. Kasi aram na ninda kung paano tatrabaho ni iyan. Yes. Karoon na sa nana. Sa masunod na election, sa kuya na kamo magboto. Bako yung madam. Isa din ang desisyon po bagang tao. Kung sisay ang gusto ninda iboto. Ito. Tama. And then sir, ang sarap pa po, sana, yun bagadakulong niyang pig-arako sindang job order sa city and sa province. Nakadainin da ikaaglugod dyan. Kung gusto nito magkatrabaho, kaipuhan mi ang mga siring ka ni sa sa truck ng basura. Kung gusto nindo, i-open ko ta na iyan. Yes. Para at least,
pag dakol ang trabahador ka yan dyan na nag-aakot ng basura, mas madali ang pag-akot and then dagdagan ang truck ang Yeah. basura na Good point, ma'am. ipairahay na po kasi pag iro ninda perming raot daa ang truck iba ka permi ang rason kaya bilang sarong concerned citizen po sir dari iyo po ang namamasdan ko Magayon, ma'am, ang suggestion mo. kung nata po dakol ang nagreklamo kang basura na din ang ako sa MRF. Opo, opo. Kasi maski anong insister ta ka iyan, once naiiling kang mga tao sa barangay na dakulon ang tambak na basura sa MRF, nga o nag-inganyar sindyang tapok sa nanindang tapok, na di napigahalat mag-akot ang mga eco-aid. Yes, yes, yes. Yan po ang nahiling ko, sir. Sana mamatian lamang kan sa tuyang mga mayors ang Opo. arog ka ning sustyon kisarong ordinaryong tao. Yes, Salamat ma'am. po. Very good point po. Salamat, salamat. Magayon na punto ito. Sir Edwin? Di po, Sir Henry. Yeah, otong reaction, si ibang parte kang reaction ni ma'am, ani ba ka ito, experience na sa Legazpi, tadi din sa may mga emergency vehicles baga, no? Pero po sa daraga po, tabi Sir Edwin, kumusta? May available kitang resources, lalo na mga dump truck sa pag-kolekta, paghakotin basura, itong mga residual bansa na baga ang pasiring duman sa Tukan, sa San Ramon, tabi Sir Edwin? Tangon yan, Sir Henry, sa ibatang truck, pagpaparepair na ni Mayor Dick. Pero nagpasubli siya sa to, kisarong truck na regular na nag-ahakot. Tapos ngunyan, nagpasubli man sa tuya si Vice, nag-ahakot man tan basura sa tarabang na po ini. So far, pag nakabalik so mga truck ta, maging functional, naroon po kan barangay na sa obligasyon may na magkolekta kan dapat na kukolektahon. Ayun. Igibuhon ni po. Yes. So nangapunan man kami sa inda, lalo sa household. Sa bako man sa napo gabos na basura, wala ng pakinabang. Pag dahil kita nakasegregate, dahil ta may implement so reuse, recycle, yan na tulong dahil tayong magagamit pag dahil na segregate. Yes, sir. Yes, Kaya sir. ang timbang kang basura ta, magabato nonon, alang kaunang tigbabayadan ta sa lantin. Iyan. Tama. Oo. Okay. Di, Sir Edwin, aram ko po ining sa imong satuyang, ata ako, sabi ko sa imo, i-volunteer ko ining programa para sa information dissemination dyan sa Daraga. Pwede sa programa Tangkayan na pagsabado. Ano yan? Aram ko, dahil taman madadara ini sa laog ki 24 oras, sarong turog sana. Long process po ini, ni mga pirang bulan, pirang taon yan. At least, luway-luway tatabi na mapunan an sa indong pangaturugan dyan na, sarong pa sana, dapat segregated na ang basura. Di ba, sir? Yes po. Yan, opo. Sige, sir. Sa mga masunod gayon, kung ano pang gusto mong iharas, i-text mo po si Joshua, apunan mo ako, gamiton tang ere, pag magtarabangan kita para sa karahayan kang munisipyo, tangani po na mapakaray tatabi ini. Ngunyan po, for the meantime, anong pangapunan mo sa mga Daragenyo? Go ahead, tabi. Okay. So thank you po, Sir Henry, sa pagkakataon na ini na makapabalang ibog kita kan sa tuyang kagustuhan ng mapakarayman ng basura. Ta ako po, tigpapadig din ni Mayor, matabang kita, salamatunon kan sa imong expertos sa media, ta madali kita kaya ni makadisseminate kan sa tuyang mga dapat nagibuhon. Ang pangapudan ko po sa tuyang mga stakeholder, sa community, sa household, magtarabang kita po. Sunodon ta sa tamang pagtapok ng basura. Opo. Dahil tadyan ni pag-itsa maskisain, kami po, kukuliktahon mo yan, mag-segregate po kita. Kapag nag-segregate, mabawas po ang basura. May pakinabang pa po dyan. Tapos totoo po, may kwarta sa basura. May kwarta. Kaya, itauta so pagtunay na pag-segregate, tanganin siya tatapok baga kan sa tuyang mga residente, mapakinabangan kan iba. Yeah. Okay. So, good luck, Sir Edwin. Salamat pong maray. Pagtarabangan tayo nita, nga nang mapakarita ang problema na diyan sa Daraga tabi. Salamat. Alright. Joshua? Si Sir Edwin Rebangcos, ang bagong OIC Mendro Daraga Albay, effective differently sa suod na. Ano na? Ay, may radyo na kita. Igwa na kitang gigiribo na iba pa na. Nandet ang luway-luway na mako dyan sa Daraga, Joshua. Luway-luway sana. Basta may luway sana. Kaya punta Anyway, ining pakarayuntaan Daraga, Legazpi, hanggang sa buong segundo distrito kan Albay, hanggang sa makipagtabangan kita para sa karahayan kan mga Albayano. Roger, Secretary,
Okay? Ayan, Dito Henry, napakipaguro niya to sa bagong OIC Membro Candaraga, Dos Covino, Tesisiki. Thank you, Joshua, sa report. Hello? Hello, Tama daw ito, Migo, na i-volunteer tang programa. Mas masolusyon na sa ang problema kilo-ilo. Yan eh. As usual, tabi, pag si Kaduroy nag-suggest, the best. Okay, na, Migo. Sige, anong reaction mo, tabi? Dito may history lang, tabi, ako sa imo. Yeah. Aram mo, tabi ka ito, ako ngunyan, sa ngunyan ha, dahil ko aram kung tamaan pagpadakula ko sa mga aking ko. Kasi puon, tabi ka, nagpuon yan mag-eskwela, kindergarten o nursery kayo ito. Pagbalik kaan sa harong, pag-uli, dara-dara ninda sa mga basura ninda. Tama ka. Ligas pinag-eskwela iyan, Migo. Ano pag-istorya mo? Ligas pin. Iyo, tabi. Yeah. Di ba nga? Pag nagasakat ang practice. Yes. Pag nagasakat kami sa bulod, Totoo. pag uli ka yan, darami sa mga basura na na-degenerate ni. Tama, Migo. Dapat arog man ka nan maging ano yan, mindset kan mga kan ibang mga daragenyo, di ba? Iyo, tabi. Yan. Ngunyan, pag kami ni Mrs. naglalaba, ma-check up kami kan mga bulsa kan mga aki, bako kwarta na ko kami. Basura. Basura. Bulsa. Totooan, Migo. Totoo yan. Kaito, tabi, nagsisigarilyo pa ako kaito. Oo. Pag nag-uli ako kaito, ang bulsa ko, may mga upos kan sigarilyo. Oo. Bako yung karaw. Totoo. Oo. So sa intabi ang problema kan sosyedad mo niyan pag abot sa basura. Yan. May kanya-kanya Pamilya. kitang papel. Correct. Di ba? Oo. Sa pamilya nasa pagpadakula iyang kan magurang. Dakulaon tabing papel kan magurang. Oo. Napadakulaon ang akik ninda kitama. Oo. Including environmental concerns. Yes. So, Oo. duman tabi yan mapuon sa kada household. Yeah. Oo. Kaya na kita magparaasa duman sa mga nagkukuha kang basura. Kita na mismo. Nanggad. Hanggang ngunyan po yan. Hanggang ngunyan na professional na mga aki ko. Daranindan ugali na yan. Iyo. So, yaon po yan. Nangangapudan po ako sa mga magurang na puon pa pag sadayan ang mga aki. Tuudo na nindo. Totoo, Migo. Ako, Migo, ibang experience ako kaan. Gusto mong madangog. Sige, tabi. O di nga, ako, nag-eskwela dyan sa harong private school. Ining duwa ko nga. Saday pa, elementary. Kaya ito baga. Mahiligo nito, Migo, sa ining saro ko. Mahiligo sa sinapot. Opo. Sinapot. Salbatana. Di, pag marisis, maluwa sa kampos. Bakal kiginam mo sa sinapot duma. So, patusan kan sinapot, Migo, na papel, buda dahon kibatag, yaon sa bulsa. Iyo, tabi. O, kumusta ka na ang pag-uli niya? So, paglaba mo sa bulsa, kumusta na sulana? Bako na problema ko. Pero ilingan mo maski arog ka yan, may problema sa satuya ng mga magurang siring sa imong sharing, may Migo, may epekto sa mga aki, natutuod sinda, na yan ang dapat gibon. Iyo, tabi. Diba? Yan ang gusto ko lang maipaliwanag. Na ang mga aki kaya i-develop ang ugali buon pa sa pagkaaki. Yes. Kaya naman So yaon mo po ang kung hilingon ta ang root cause kang problema ngo niyan environmentally. Yaon po yan sa pamilya. Yes. Araw mang ginibo ko kayo, Migo. Pinadaran ko kay tumbler na dakulan ngimot. Sa plastic bagang tumbler. O sa tumbler na gari. Basta tumbler na magyaan. Kanya ko no dyan, may paglaog supatos kan sinapot. Hindi magulpi ang bulsa mo. Ilbag mo, ibugtag mo sa backpack mo. O kaya, padarahan mo ki container, dumana ipagkaagso sinapot. Dahil na pagpatoson sa papel. Okay. Pero Iman lang tabi, Vipi. seriously, Nakula ko na Migo. bagay tabi ang papel kan magurang. Yes, Sa seriously pagpadakula talaga. kan aki kimaray. Tama ka, seriously. Thank you, Tabi. Thank you. Salamaton. Thank you, Tabi, Joker. Di ba? Seriously, dako lang papel ta talaga. At problema ko ito, Junior, pa ako naglalawa, Junior. Tapos wala na kan sinapot, kumusta na? Natangan niya ako tumatiyon, si Daddy, sabi mo nga, Daddy, darahon so basura digdi sa arong. O, bueno, alas 8:29, oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka, sin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Digi po sa DCGB. Anhapot, mga tugang. Ngunyan pong aldaw na ini. Ngunyan pong aldaw ni... Araw ngayon. Basta Morning, Henry M. Martes po.
Sige, may mga visitors, mga guests po kita digdi from Bicol University Department of Communication. Tama, ma'am? Ano, yan. Ang yaw digdi si Ma'am MJ, sa mga professor, department chair ka pa, no? Kang communication sa BU College of Arts and Letters, Ma'am Professor MJ Rui Vivar. Yan. Haliko na pong midmidi ni si Madam. And of course, may 3 students po digdi na ma-promote para masabutan nindo mga tugang. Ang may ginibo sindang film, entry po ini kan Bicol University sa DAR Peliculagrario. Yan. Ipapa-explain ko sa inyo noon, short film na yan. Ano po ang pangaran kan film na yan? Paano po ginibo yan? Anong konsepto? And ano yan? Sinda po ang ma-represent sa national? Wow, national is this a competition? So ang ginibo po kan Bicol University College of Arts and Letters, Department of Communication, yung pong napili na ma-represent naman sa national competition. Wow, nakaabot to sa Bicol. Mas sadong ko ang Bicol University, ano? Kaya yan po digyan mga estudyante, mga tugang na mga, sina po ang mga casts, di ba? Sila ang mga artista, yan, sila ang mga artista sa pelikula na short film na ini, po yaon digdi. Pero tulo po sinda habang matatuan maabot sa saro, si Glaicel May Nomos. Yan. And then si Miss Maria Gabriel Angela Ruivivar. Yan. Then Vincent Nabata. Yan. So yan po dili sulubang ladies na muna para kaulayon ta habang pigalat niya to sa pag-abot kan sa panindang co-actor. Tama ba nga po? Production designer yon. Ay, wow. Alright. Sige, Miss Maria Gabriel Angela Ruivar. Good morning po. Welcome to DCGB. Good morning po. Pakilapit sa microphone. Yan. Good morning. Morning po. Opo. Then we have here Miss Glaicel. Good morning, Miss Glaicel. Tama ba, Glaicel? Glaicel, alright. Sige nga. Tell us about your short film na naging entry ng BU sa DAR Peliculagrario, and kayo pala ang magiging representative ng DAR at ng BU sa national category. Go ahead po, Miss Gabriel. So, ayun po, sir. Our film is called Sweet Treat, written and directed by John Pistol Carmen, and produced by Joey Elaine Codia po. Okay. So, the story behind it po is that it's based on a true story of the Sampi farmers, which is mga group po siya ng mga farmers from Barangay Macalidong, Ligao City. Okay. So, they have their farmland there. Beneficiaries po sila ng DAR. And they are known for different products, especially their kalabasa molido. So, talaga ha? It's different from what we know, the pili molido po. Ito kalabasa, squash. Yes po. And it's really, really good po. You can taste the squash rather than the sweetness po talaga. And then, yung story po kasi ng film namin is ano po siya, kung ano po yung pinagdaanan ng mga farmers. Okay. So, kung paano po sila nag-start, paano din po pinakilala ng DAR sa kanila yung product. And nag-start po siya dahil may overproduction po ng squash. Ayun. So, itong mga farmers na ito are beneficiaries, agrarian reform beneficiaries of DAR? Yes po. Tama. Paano nino hinanap? Actually po, ang naghanap po talaga nun is, of course, Kuya JP, the director and writer, and then si Miss Joey po. So, as far as we know po, talagang dinayo po nila yung Sampi doon sa Ligao para mahanap po kung saan yung location nila. And doon din po sila nagplan kung ano po yung magiging set namin dun sa farm. Ayun. So doon yung na-shoot yung film ninyo. Sige, Miss Glaicel, pwede ba ikwento mo sa akin, ano yung storyline ng Sweet Treats ninyo? Lapit sa microphone. Lapit sa mic. Sige po. Sige po. Go ahead. Yung
sweet treat po, about po siya sa pag-help po talaga ng DAR sa farmers para magkaroon din po ng ng parang ng new products po. Tapos Ayun. Actually, it's all about parang hope na rin po. Ganun. Ayun. So, Na may pag-asa po. kwento is tama ba? Doon sa tao at saka yung kanilang produkto? Opo. Wow. Paano yung ginawa ng kwento? Nagawa ng kwento? Pagaro yun, nandiyan na yatong, kaya ba po nindo ini Ma'am Professor, MJ? Baka yun na yan, kaya ba nindo? Bako pa yan? Bako na ko yun na. Okay. Sige po, Miss, Gabriel. Go ahead. So, yun nga po, sabi ko kanina, sir, na that it was based on a true story. Wow, so, okay. Yung mismong film po is yun po yung pinagdaanan ng farmers from how they asked help from DAR and paano po nila nagawan ng paraan yung overproduction ng squash para hindi po masayang. Kwento po sa amin ng mga farmers the process of making the molido. And then, yun nga po kung paano sila nagsimula para sa nagpa-help sa DAR. And making molido is actually very difficult po kasi 5 oras na dire-diretso na paghahalo. Correct. So, sabi po nila, it takes about 4 people to make a batch of molido. Wow, okay. May idea na akong bakit tinawag siyang sweet treats. Pero kayo, pwede yung ikwento sa ating mga nakikinig, bakit po ganun ang title na naisip ninyo sa pelikula? Siguro po kasi, based from my understanding, tinawag siyang sweet treat kasi it tells the story of how the Sampi farmers produce their product na nagpatulong po sila sa DAR and hanggang ngayon pinapagpatuloy po nila. So parang sweet treat kasi matamis na parang story na hindi po siya dramatic, hindi siya katulad ng usual na mga backstories na may nakakaiyak. Kumbaga sa kanila po, they found something so positive with their experience. Anong learnings, Miss Glacial, na nakuha nyo doon sa paggawa ng pelikula? Kayo bilang mga artista ng pelikulang ito. Diba? Ito data, pinifeature yung, diba, yung ginawa ng DAR sa mga arbos na yon. Kayo, ikaw, paano ka how do you relate the story? Na ganun ang kanilang kwento sa buhay, di ba, bilang mga agrarian reform beneficiaries. Na every product po talaga starts with the farmer. Napaka-importante po talaga ng role ng farmers sa buhay natin. Kasi sila po yung simula ng mga pagkain, ganun po hanggang sa ma-innovate po siya sa new products na ating mga natatry. Kaya napaka-thankful po talaga sa farmers. Opo. Nakwento ba yung buhay ng mga farmers doon sa pelikula niyo? Hindi. Yun sa produkto lang ang focus. Yeah, very good. Kasi yun ang focus ng kategorya. Yes. Na kategorya na dapat doon ang kwento. Ikaw, nakakain ka na ng molido? Yes po. Anong paborito mong molido? Actually, yun na po talaga. Di ba, masarap bagang molido, di ba? Pero ang totoo lang, di pa kung nakakaon ka gibong karabasa. Di ba? Karabasa. Karakramihan niyang kamote. Ano pang pigmumulido? Pili. Yan. Pero kalabasa medyo, dapat wala kayong sample niyan? Wala po actually. Joke lang. Okay. Sige, si Mr. Vincent Nabatas, ikaw daw ang production designer ng pelikula. Sige nga, paano mo na dress up yung kwento ng yung pelikula base doon sa storyline na napag-isipan ninyo, Mr. Vincent? Yes po. Actually po, hindi po ako dapat yung production design, but yun in last minute po, and napag-isipan ko po na dapat ganito yung suot nila, ganito. Actually po,
Galing po kami, ang family ko po, galing po talaga siya sa farmers before. And alam ko na po kung paano sila gumalaw, kung paano yung suot nila, paano yung itsura nila. Kaya yun po, doon ko po na-imagine, ay sabi ko, ganito, ay sa ganitong background din ako ng galing noon. So ayun po, madali ko lang po din nasingit kung ano yung postura ng mga characters. Ilang linggo, ilang araw, ilang buwan yung ginawa ang short film? Actually, 2 days po. 2 days? Yes. Okay. Ilang, ang length, ilang minuto? Yung mismong film. Yung haba ng film? 13 ata. 13 minutes. As required doon sa kung ano? Base doon sa requirement ng DAR. Oo. Nahirapan ka ba sa although nakarelate ka kasi farmer yung parent mo. Pero 'di ba yung design dapat kasama yung character ng mga gaganap at pati yung location dapat ibabagay mo din. Kumusta ang mga paghanda ninyo? Actually po, lahat ng kailangan namin nandun na sa mismong farm. And kailangan ko na lang po is ipunin yung mga props na linagay ko doon, and yun po. Kaya naging madali lang po siya for me. Pero doon sa mismong shooting namin, for me hindi siya ganun kadali. Kasi nag-iisa lang po akong production design. So, kung ano po yung kailangan, kung takbo ako dito, takbo ako doon, Vincent, yung tape, yung ganito, yung ganyan. Actually po, naguhugas po ako ng mga malaking pang sandok. Kasi po, gamit sa paggawa ng mulido. Yes, kailangan po namin yung sa paggawa ng mulido. And may scene po doon na kailangan na kailangan yung mga materials hindi pa siya nagagamit. Kaya yun, hugas po ako doon sa mismong And actually po, naging actor din po, naging cast din po ako. Kasama po ako sa sa farmers. Ayun po. Kaya medyo nangarag din po ako sa part na yun kasi kailangan kong alagaan yung actors, yung mga props, yung kailangan dun sa set. Pero naging actor din po ako dun. Kaya yun. Pero thankful po ako kasi nakaya po. Sino ang director ninyo? Si JP Carmen po. Ayun. So kung natural scenery yung ginamit ninyo, di ba nila kailangan ba ng mga lightings, effects, or whatever? Actually po, kailangan po namin doon sa part na nasa loob ng nasa loob ng sa bahay, sa kusina, sa kusina. Tama. Kailangan 'yon. Pero po nag-relay po pa rin kami sa natural light po. Actually po medyo na delay ng konti yung shooting namin kasi maulan, and kailangan namin yung sa scene na yun magtatanim kami kasi wala siyang init. Kaya in the next day na lang po namin naghanap kayo. Ayun. Okay. So paano kayo na-inspire na gumawa ng ganong bagay? Yung picturing arbors, etc., yung kwento. Paano kayo na-inspire na? Wow, kaya natin 'to. Diba? May invitation po kasi noon from Department of Agrarian Reform. Pinadala po siya sa schools. So, yun po. Actually, kami lang po yung nag-participate from Albay. So, lahat po ng kasama namin doon is from Kamsur. Like, si Biswa, Ateneo de Naga. Narinig ko nga yun eh. So, yun po. Parang it hits different po that our film represented not only our school but Albay in a sort of way po. Segue muna tayo. Paano niyo natutunan ito na gumawa ng ganitong mga short films? Nasa po kasi kami, nasa College of Arts and Letters. And siguro po, naging mas madali po sa amin na gumawa ng mga ganitong bagay. Kasi pinag-aaralan po namin siya. May mga subjects po kami na related po sa ganyan. Yun. So, big sabihin, sa tingin ko, baka flat one kayo with nyo. Di ba? Even without an written examination, okay na yan. Di ba? Okay, anyway, congratulations sa inyo. Kayo pa ang national representative. Yes po. Ibig sabihin, kinabog ninyo yung ibang kalaban ninyo. Anong feeling nyo ngayon na kayong ipapadala doon sa Manila para sa national competition? Di ba? Sort of excited po and nervous. Syempre, it is also our first time to compete national. Yeah. So,
Ayun, excited. Ipapakita ba sa publiko? Ipapanood o ano? Doon sa Manila mismo during the selection. During the Yes event. po. During the event. Nood po lahat ng films na nanalo sa regionals, and yun po. Siguro po ngayon sa hindi pa po siya pwedeng ilabas ngayon sa public i-post kasi ilalaban pa po siya national. Okay. Ako nakaka-relate ako sa sinasabi niyo kasi ako yung co-anchor ng Kape Asin Baretang Agraryo. Kasama ko yung DAR. Nakwento yan sa akin ng mga taga-DAR, Region 5. So baka maging guest kayo doon, hindi ko alam. Depende sa kwan after the competition. Anyway, sige. Ano ang mensahe nyo sa mga nakikinig ngayon? Ikaw muna, production designer. Sa mga nakikinig po ngayon, supportahan po natin yung Bicol University para po sa sa national. And yun, we hope and we pray po na manalo tayo. Yes. Mayroon bang parang online voting? Wala naman? May judges lang doon? During down. Okay. Sige, Miss Glacel. Thank you lang po. Thank you po sa Thank you po sa mga non-stop support and sa non-stop congratulatory post po talaga ng Bicol University sa amin. And sana po patuloy po yung support. And very thank you po. Sige, Miss Gabriel. For me naman po, I am asking for the support of our fellow BUeños and Albayanos to help us with the engagement of the film. Yes, and, very good. Of course po, I would also like to thank those who supported us through the regionals, and for me po, someone na nakakwentuhan po yung mga farmers, I would say that the farmers really do go through a lot, and they deserve more recognition now, especially with everything na pinagdadaanan po nila, especially ngayon na maulan na season. Yes, apo. Anong year na kayo? Ikaw, anong year ka na? Third year. Third year. Ikaw, Second Miss? year Second year. Third year po. Third year. Wow. Mga second year and third. Ang galing-galing nyo, Congratulations sa inyo. Sino mga professors nyo sa College of, sa Department of Communication? Sa amin po sa COM, we have our department chair, Martha Joy Vivar, Ramon Gian Bron, Sean Andes, Jessa Noiles, and Ma'am Eufemia Bisa. Nandiyan pa si Ma'am Eufemia Bisa? Yes. Masabi si Ma'am Bisa, baka nga pinapalitan. Si Ma'am Ruby Makasinag. Ruby? Yes. Ayan, si Ma'am Ruby. Tapos, of course, we have our Dean of the College of Arts and Letters, Dr. Adrian B. Aguilar. Wow. Congratulations. Kasama ito sa film? Opo, kasama po siya. Kasama. Anong papel niya? One of our DAR representatives po sa film. Sige. Papuin mo dito. Agin natin ng kanting kwento. May oras pa naman. May 3 minutes pa tayo. May 3 minutes pa. 3 minutes pa. Sige. Sige na. Mapu ka na muna dito. Para meron pa tayong oras. Good morning, Miss. You are? I'm Charmaine Casais. Charmaine? Po. Yes po. Charmaine C. Casais. Casais. Okay. Casais. Yes. Anong year mo na sa Cal? Incoming third year. Incoming third year. Wala palang fourth year dito, Ma'am MJ. Lahat dito, ba? First, second year, and third year. Congratulations sa inyo, ha? Anong feeling mo na isa kayo sa mga, kayo ay mapapalaban sa national? As someone po na very interested sa film, syempre, it's an honor. Tapos, sa college pa namin, na related yung ginagawa namin. It's also a good point na madala din doon yung college namin. Yan. Anong role mo doon sa movie, sa film? Ako po yung, DAR representative. Ikaw yung DAR representative. Okay. Paano umikot ang kwento sa'yo as representative of DAR? Yung role ko po as DAR representative is, isa po kami ni Gian, yung kapartner ko po na DAR representative din, na nag-facilitate nung pag-propose. Pero kasama ka sa pelikula? Yes po. Nasa cast ka? Yes po. Ayun. So, nahirapan ba kayo? Sa tingin ko, hindi kayo nahirapan. Ang galing na professors ninyo eh. Di ba? Sa pagtuturo, di ba? Nahirapan ba yung acting? Di ba? Acting ba ganyan? It wasn't supposed to be hard naman po. Kasi, syempre. See? Maning-mani pala nito, ma'am. MJ. Sige. Ano pa po? Go ahead.
Aside from yung sa pag-acting din po, naging easy din po on our part because yung sa team din po, yung samahan. Tapos, every now and then, pag nagkakaroon ng bloopers, hindi nagkakaroon ng tense or pressure. Tapos, nagkakaroon po ng pag-comfort sa isa't isa. Ganun. Very good. Sino ang scriptwriter ninyo? Si Kuya JP Carmen po. JP? Yung director din. Siya mismo daw. Maganda. Siya ang scriptwriter, siya pa ang director, walang problema yan. Okay, congratulations. Good luck sa inyo ha. Good luck sa inyo. Uy, salamat. Congratulations kay Dean Dr. Adrian Aguilar at saka sa inyong department chair. Very active yan. Professor MJ Ruibivar. Yan, mga professors ninyo, salamat ha. Sige, anong mensahe mo sa mga listeners natin at viewers sa Facebook ngayon? Support na lang. Pero support. Aside from that, thank you kasi lalo na yung mga friends namin na kasama namin dun sa pag-mention, yung sa pag-share ng posting, tapos naka-appreciate nung film namin. Very good. Good luck sa inyo Ako, proud na proud ako sa inyo. Kahit iba akong department. Sige po. Thank you, Miss Charmaine. Thank you, Miss Charmaine. Sige, baka may sasabihin pa si Juan, si Miss Gabriel, meron pa? May sabihin pa? Meron pa kayong mensahe? Sino pa? Sige, wag maya. May 1 minute pa tayo. May 1 minute pa. Sige pa. Sige pa. Alright. Gusto lang po namin mag-thank you of course for the Department of Agrarian Reform sa pagbigay po ng opportunity sa amin na ma-showcase po kung ano yung natututunan namin and our talents. And of course to our Dean, Dr. Adrian Aguilar for the support as well as Pres Baby Boy Benjamin Nebres III. Without their support po siguro wala po kami dito ngayon. And of course Kuya JP Carmen for guiding us and directing and writing our film and for our producer Miss Joey Elaine Codia para talagang mapakita po talaga kung gaano ganda yung film namin. Doon sa location ninyo, yung mga po, taga barangay. Anong grupo 'yon? Barangay Makalidong po Makalidong sila. Ligaw. Opo. Ligaw ba 'yon? Sige. Sino ang mga nandoon na gusto nyong mabanggit? Si Pres Angelita po, their president of the organization, and si their secretary Ma'am Jobel. Kasama din po namin sila nung sa regionals na awarding. So yun. Yung start sa pagkain sino? Joke lang. Sige. Sige, ano pa? Meron pa? Baka may nakalimutan kayo o may gusto pa kayong banggitin? Wala. Mga parents ninyo, siyempre, dapat nandoon ang supportan ng parents, di ba? Congratulations sa inyo ha. Good luck. Good luck sa inyo. Alright. Thank you so much. Yan po, mga kaibigan, ang mga estudyante po from Bicol University College of Arts and Letters sa Communication Department. Of course, ma'am, may gusto kang sabihon? Professor MJ? For the opportunity. Dito po, ma'am. Sige na po, mata. Tawan-taga pa po isang minuto. Yan. Professor MJ Ruibivar. Yan. Sige, ma'am. Go ahead po. Go ahead. I would just like to say thank you to DCGB for the opportunity na ipakilala ko natin itong mga estudyante natin from Bicol University College of Arts and Letters. Thank you din po sa DAR. Of course, sa aming Dean, kay Dr. Adrian Aguilar, to our President Baby Boy Benjamin D. Nebres III, and to the whole Bicol University community, especially sa College of Arts and Letters. Kasi talagang malaki naman po yung support na binibigay nila sa mga anak namin. Wow, talaga. So, nakaka-proud kayo. Sana manalo kayo. Tama? Kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya yan. Bicol University yan. Yes. Di ba? Kayang-kaya. Alright. Thank you po, ma'am. Thank you po, Thank you sir. po. Salamat man sa pagbisita. Digdi po, mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang. Yan po, mga estudyante kan Bicol University College of Arts and Letters. Communication po yan, ha? Communication students. Yan. Okay? O sige po. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Mga tugang, salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako dyan na hapon. Mukhang wala ako mamayang hapon na. May KBP activity po kami.
mga tugang, kaya baka si Joshua o baka ako tod-tod, depende po sa sitwasyon, ha. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Goodbye. Maray na aga sa Indogabos. There's a reason